11:00 na ng gabi. Ang amoy lang ng floor wax at bleach ang kasama ni Katerina sa kahabaan ng West Wing Corridor ng Maharani Academy Gymnasium. Dito sa pinakalumang bahagi ng eskwelahan, tila nilalamon ng katahimikan ang lahat ng tunog. Maging ang marahang pagdulas ng mop sa sahig ay may sariling alingawngaw. Ito ang buhay ng isang scholar na tulad niya. Habang ang mga kaklase niyang mayayaman ay nasa kani-kanilang mansyon o nagkakasiyahan, siya ay nagtatrabaho. Pilit na pinagkakasya ang pag-aaral at ang pagiging isang janitorial staff. Isang maliit na sakripisyo para sa pangarap. Isinandal niya ang mop sa pader at dinukot ang kanyang headset. Kailangan niyang tapusin ang pakikinig sa lecture na ni-record niya kanina. Pindot sa play. Puno ng pangarap ang boses ng kanyang propesor, pero ang isip ni Kat ay nasa ibang lugar. Araw ng mga kaluluwa ngayon. Ang unang udas na hindi niya kasama ang kanyang ama. Huminga siya ng malalim at bumulong sa hangin. Tay, gabayan niyo po ako. Kasabay ng pagpikit niya, isang nakabibinging pagtilapon ng mga salamin ang pumunit sa katahimian. Kablag, bog, crash. Napamulat si Kat. Mula sa dulo hanggang dulo ng koridor, sabay-sabay na sumabog ang lahat ng fluorescent light bulbs sa itaas. Umuulan ng bubog. At ngayon, nasa gitna siya ng ganap na kadiliman. Nanigas siya sa kinatatayuan. Hawak pa rin ang cellphone. Basahan na ni SMO na nagpapatuloy sa pag-record. Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi ito simpleng power trip. Narinig niya ang pagbasag. Naramdaman niya ang pagyanig. At sa gitna ng katahimikan na pumalit sa gulo, may narinig siyang iba. Isang tunog na hindi dapat naroroon. Tap, tap, tap. Mga yabag, mabagal, basa. Na para bang may isang taong naglalakad sa tubig palapit sa kanya mula sa dulo ng madilim na pasilyo. Pero tuyo ang sahig. Kakatapos lang niyang i-mop. Parang may martilyong pumupukpok sa dibdib niya. Sinubukan niyang humakbang paatras. Pero ang mga paa niya ay parang nakapako. Ang mga yabag, palapit ng palapit. Nararamdaman niya ang paglamig ng hangin sa paligid niya. Isang klase ng ginaw na tumatagos hanggang sa buto. Huminto ang mga yabag. Nasa harapan na niya. Naramdaman niya ang pagtayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Isang hiningang malamig. Napakalamig. Ang dumampi sa likod ng kanyang tainga at isang boses na hindi lalaki at hindi rin babae ang bumulong. Isang bulong na parang tunog ng mga tuyong dahon na kinakaskas sa semento. Ikaw ang susunod. Hindi na nag-isip si Katerina. Sa isang iglap, nabali ang takot na nagpako sa kanya. At napalitan ito ng purong pagnanais na mabuhay. Binitawan niya ang lahat. Ang mop, ang timba. Ang cellphone niya'y dumulas mula sa nanginginig niyang kamay. Bumagsak sa sahig. Wala siyang ibang naisip kundi ang tumakbo. Tumakbo palayo sa dilim. Palayo sa basang yabag. Palayo sa bulong. Ang mga paa niya ang may sariling isip. Tinatahak ang daan palabas ng gymnasium na kabisado niya kahit sa kadiliman. Hindi siya lumingon. Hindi siya naglakas loob na lumingon sa takot na baka may maabutan ang kanyang mga mata na hindi niya kayang tanggapin. Nakarating siya sa kanyang maliit na kwarto sa dormitoryo. Hapo at nanginginig. Isinara niya ang pinto. Nilak ito ng 3 beses at isinandal ang likod na para bang kaya nitong pigilan ang anumang nasa labas. Humahagok ang kanyang paghinga sa pagod at takot.
Ligtas. Sa ngayon, ligtas na siya nang kumalma na ng bahagya ang kanyang puso. Doon niya napagtanto ang cellphone. Sa gitna ng pagtakbo, sa purong instinct, nadampot pala niya ito mula sa sahig. Nasa nanginginig niyang kamay ang nag-iisang testigo sa nangyari. Basang-basa ng pawis ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang audio file. Gusto niyang i-delete. Gusto niyang isipin na guni-guni lang ang lahat. Napagod lang siya, pero may isang bahagi sa kanya na kailangang malaman. Kailangan niya ng patunay na hindi siya nababaliw. Pinindot niya ang play. Unang tumunog ang boses ng kanyang propesor, malinaw at matatag. Pagkatapos, ang nakabibinging tunog ng mga nabasag na bumbilya. Sumunod ay katahimikan. Isang mahaba, mabigat na katahimikan sa recording. Inilapit ni Kat ang speaker sa kanyang tainga. Halos wala na siyang marinig kundi ang sarili niyang paghinga. At narinig niya ito. Mas malinaw pa ngayon. Hindi na parang hangin. Ito ay isang boses. Isang tunay na boses na parang lason na gumagapang sa kanyang pandinig. Ikaw ang susunod, pero may dugtong. May kasunod ang bulong. Isang salita na hindi niya narinig kanina sa dilim. Pero ngayon, sa linaw ng digital audio, tumagos ito sa kanyang kaluluwa. Sa recording, mas malinaw, mas malapit, at may kasunod itong isang salita na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ikaw ang susunod, Katerina. Binitiwan niya ang cellphone na parabang napaso siya. Nagkalatog ito sa sahig pero hindi niya ininda. Ang tanging naririnig niya ay ang pangalan niya. Ang buo niyang pangalan na binigkas ng isang bagay na hindi dapat nakakapagsalita. Hindi ito alaala ng nangyari. Iba ito. Ang audio file ay hindi lang simpleng kopya ng katotohanan. Tila may sarili itong buhay. Ang bagay na iyon sa pasilyo, kilala siya. At ang boses mula sa recording, paulit-ulit nang tumutugtog sa loob ng kanyang isipan. Isang nakakakilabot na himig na hindi na niya kailanman mapapatay. Kinabukasan, parang kasinungalingan ang sikat ng araw. Walang tulog si Katerina. Bawat kaluskos sa labas ng kanyang pinto, bawat halakhak sa hallway ay nagpapadala ng kuryente sa kanyang sistema. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Pagod lang iyon. Stress man, ang utak ay naglalaro ng mga laro kapag kulang sa pahinga. Pero ang audio recording, hindi iyon maipaliwanag ng agham. Sa buong maghapon, pilit niyang iniiwasan ang West Wing. Pero ang Maharani Academy ay tila isang malaking hawla at ang landas niya ay palaging bumabalik sa mga lugar na gusto niyang takasan. Sa labas, malapit sa malaking puno ng balete na nakatayo sa gitna ng isang hardin, nakita niya si Mang Domeng. Ang matandang janitor ay tahimik na nagwawalis ng mga tuyong dahon. Isang pang-araw-araw na gawain na tila nagbibigay ng kaayusan sa magulong mundo ni Kat. Lumapit siya, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, huminto sa pagwawalis si Mang Domeng. Itinaas niya ang kanyang tingin at ang mga mata niya, malalim at tila may nakikitang higit pa sa nakikita ng karamihan, ay tumitig sa kanya. "Mag-iingat ka, iha," sabi ng matanda sa mahinang boses na halos isang bulong. Ngayon ang ika-40 araw niya. Kumunot ang noo ni Kat. "Nino po?" Hindi sumagot si Mang Domeng. Ibinaba niya lang ang kanyang tingin sa bunton ng mga dahon.
Pero alam ni Kat kung sino ang tinutukoy niya. Si Rochelle, ang babaeng tumalon mula sa rooftop ng library. Ang huling biktima ng kalupitan ni Hana Sandoval. 40 araw. Ayon sa paniniwala, ito ang araw na tuluyan nang umaalis ang kaluluwa sa lupa o ang araw na maaari na itong maningil. Look what we have here. Isang matinis na boses ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Si Hana. Nakatayo na pala siya sa likuran nila. Kasama ang kanyang mga alipores, ang muka ay puno ng pang-aalipusta. Ang munting prinsesa ng basahan, nakikipag-usap sa kapwa niya basura. Hindi umimik si Kat. Yumuko na lang siya, gaya ng dati. Iyon ang paraan para mabuhay sa lugar na ito. Pero si Hana, hindi pa tapos. Sa isang walang kwentang pagpapakita ng kapangyarihan, sinadya niyang sipain ang bunton ng mga dahong maingat na inipon ni Mang Domeng. Kumalat ang mga ito sa semento. "Oops, sorry," sabi ni Hana. Pero ang ngiti sa kanyang labi ay purong lason. Tumalikod na sila at naglakad palayo. Ang mga halakhak nila ay sumasaksak sa pandinig ni Kat. Nang iangat niya ang kanyang mukha, nakakapapamataptaamampat. Nakita niya ang ekspresyon ni Mang Domeng. Hindi galit, kundi awa. Ato. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong si Hana, isang kakaibang amoy ang sumalubong sa ilong ni Kat. Amoy ng bulaklak. Matamis pero nakakasulasok. Nang tingnan niya ang locker ni Hana sa di kalayuan, tila nang gagaling doon ang halimuyak. Amoy kalachuchi. Amoy ng bulaklak sa sementeryo. Bago umalis si Kat, pinigilan siya ni Mang Domeng. May dinukot ito mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na supot na gawa sa tela na puno ng isang bagay na magaspang. Inilagay niya ito sa kamay ni Kat. Asin, bulong ng matanda. Para sa mga masasamang hangin, ilagay mo sa iyong bulsa. Huwag mong aalisin. Sa buong araw, ang bigat ng maliit na supot ng asin sa kanyang bulsa ang tanging nagpapaalala kay Kat na hindi siya nag-iisa sa kanyang takot. Pagdating ng hapon, habang papunta siya sa banyo, narinig niya ang tunog ng isang taong nagsusuka. Sa isa sa mga cubicle, nakaluhod si Hana Sandoval, namumutla at tila naubusan ng lakas. Isang bahagi ni Kat ang nakaramdam ng kaunting kasiyahan, pero agad itong napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang uri ng kaba. Tumayo si Hana at humarap sa salamin para ayusin ang sarili. At sa sandaling iyon, habang nakatingin si Kat mula sa pintuan, nakita niya ito. Sa isang kisap mata, ang refleksyon sa salamin ay hindi si Hana. Ang mukha na nakatingin pabalik mula sa salamin ay pagod, basang-basa at may mga matang lubog na puno ng sama ng loob. Ito ang mukha ni Rochelle. At bago pa man bumalik sa normal ang refleksyon, ang mukha ni Rochelle sa salamin ay dahan-dahang ngumiti. Isang malamig, nakakakilabot na ngiti na hindi para kay Hana. Diretso itong nakatingin kay Katerina. Sa loob lamang ng ilang araw, hindi na si Hana Mambarera, si Hana ang reyna ng Maharani. Siya ay naging isang multo sa sarili niyang kaharian. Namayat siya. Ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mailap na takot, palaging sumusulyap sa kanyang likuran na para bang may humahabol. Madalas siyang nakikitang nagsasalita mag-isa sa mga pasilyo, nakikipagtalo sa hangin. Ang mga kamay ay humahawi sa isang bagay na siya lang ang nakakakita.
Pinapanood siya ni Sebastian mula sa malayo. Ang pinsan ni Kat na laging umiiwas sa kanya sa publiko ay hindi maitago ang pag-aalala sa kanyang mukha para kay Hana. Minsan, sinubukan niyang lapitan ito. "Hana, ayos ka lang?" Ang reaksyon ni Hana ay marahas. "Huwag mo akong lapitan," sigaw niya. Ang boses ay basag at puno ng sindak. Itinulak niya si Seb palayo na parabang ito ang panganib. Walang magawa si Seb kundi ang mapaatras. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay nahaluan ng takot. Nang hapong iyon, habang nag-aayos ng gamit si Kat sa library, naramdaman niyang may dumaan sa likod niya. Hindi niya ito pinansin. Iniisip na isa lang sa mga estudyante. Nang isara niya ang kanyang bag, napansin niyang mas mabigat ito kaysa dati. Pagbukas niya, may isang maliit na lunchbox sa loob. May kasamang note na nakasulat sa tissue paper. "Kumain ka, S." Isang maliit na bagay, pero sa mundong ginagalawan ni Kat, ito ay isang malaking pag-aalala, isang koneksyon. Hindi pala siya lubusang nag-iisa. Kinagabihan, sa security office, nagtitimpla ng kape si Kuya Manny, ang night guard. Boring ang duty, gaya ng dati. Ngunit isang tawag sa radyo ang gumising sa kanyang diwa. Isang estudyanteng nag-overtime sa faculty room ang nag-report ng sigawan mula sa music room. Kinunutan niya ng noo. Imposible. Nakalak ang lahat ng pinto sa wing na iyon. Dahil sa kuryosidad, ni-rewind niya ang CCTV footage. Una, wala siyang nakita. Isang tahimik, madilim na music room. Pero nang i-fast forward niya, biglang lumitaw si Hana sa gitna ng kwarto. Mag-isa. Pinanood ni Kuya Manny. Habang ang kape niya ay unti-unting lumalamig, nakita niya si Hana na naglalakad paikot-ikot. Pagkatapos, nagsimula siyang sumigaw sa isang sulok ng silid na walang tao. Nakita niya kung paano nito kalmutin ang sariling mga braso, kung paano ito umiyak at magmakaawa sa kawalan. At sa sulok na iyon, may isang anino. Isang anino na hindi dapat naroroon dahil walang bagay na lumilikha nito. Mali ang hugis, masyadong madilim. Biglang caress sa... Naging purong static ang screen ng monitor. Ang tunog ay parang libu-libong langgam na nagmamartsa sa loob ng speaker. At sa gitna ng ingay na iyon, isang boses ang narinig ni Kuya Manny. Isang boses na malalim, makapangyarihan at napakatanda. Isang salita lang, sinungaling. Kasabay ng pagkawala ng boses ay ang pagbabalik ng imahe sa screen. Pero wala na si Hana sa sulok. Nasa harapan na siya ng kamera, nakatitig ng diretsyo. Ang mukha ay walang emosyon, maliban sa isang dahan-dahang gumuguhit ng ngiti. Isang ngiti na walang buhay, walang kaluluwa, at puno ng isang lihim na siya lang ang nakakaala. Napatayo si Kuya Manny. Nabitawan ang tasa ng kape na bumasag sa sahig. Hindi na niya ito pinansin. Kinabukasan, bilang parusa sa isang maliit na pagkakamali, inutusan si Kat na linisin ang music room pagkatapos ng klase. Ang lugar na pinagmulan ng sigawan. Ang lugar na nakita sa CCTV. Pagpasok niya, ang hangin ay mabigat at malamig. Nakasara ang lahat ng bintana, ngunit may isang amoy sa loob. May mamadiamamamadamandidisomadip. Amoy ng lumang lupa at nabubulok na dahon. At sa gitna ng silid, nakaupo sa tapat ng grand piano si Hana.
nakatalikod, hindi gumagalaw. Sinubukan ni Kat na huwag gumawa ng ingay. Dahan-dahan siyang naglinis sa paligid. Ang mga mata ay laging nakabantay sa hindi gumagalaw na figura. Malapit na siyang matapos ng aksidente niyang masagi ang isang music stand. Klang! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Huminto ang mundo. Dahan-dahang umikot ang ulo ni Hana. Pero ang katawan niya ay nanatiling nakaharap sa piano. Isang pag-ikot na hindi natural. Isang pag-ikot na imposible. At nang humarap na ito sa kanya, hindi mga mata ni Hana ang nakita ni Kat. Ang mga ito ay puti lahat. Walang iris, walang pupil, para siyang nakatingin sa 2 buwan na puno ng puot. Bumuka ang bibig ni Hana at ang boses na lumabas, hindi iyon ang boses ni Hana. Iyon ay boses ng isang bagay na mas matanda pa sa eskwelahan, mas matanda pa sa syudad. Isang boses na parang ugong na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Umalis ka sa aking lupain. Hindi na hinintay ni Kat ang pangalawang utos. Binitawan niya ang lahat at tumakbo. Habang tinatahak niya ang madilim na pasilyo, ang boses na yun ay umalingaw-ngaw sa kanyang likuran. Hindi bilang isang sigaw, kundi bilang isang mahinahong pangako. Isang deklarasyon ng pagmamay-ari na yumanig sa pundasyon ng buong Maharani Academy. Ang takot na naramdaman ni Katerina ay hindi na isang bagay na kayang itago sa sarili. Para itong lason na kumakalat sa kanyang mga ugat. At alam niyang may isang tao lang siyang malalapitan. Natagpuan niya si Mang Domeng sa likod ng bodega, nag-aayos ng mga sirang upuan. Hindi na niya kailangang magpaliwanag. Isang tingin lang sa nanginginig at umiiyak na si Katerina. Alam na ni Mang Domeng na nangyari na ang kinatatakutan niya. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Itinuro lang ng matanda ang isang maliit na landas na natatakpan ng mga baging at matataas na damo. Isang bahagi ng Maharani na hindi pa niya napupuntahan. Sumunod si Kat. Dinala siya ni Mang Domeng sa isang sulok sa likod ng eskwelahan. Isang lugar na tila kinalimutan na ng panahon. Dito nakatago sa ilalim ng mga gumagapang na halaman ay may isang lumang batong pananda. Halos natatakpan na ng lumot. Ang bawat hihip ng hangin sa mga siwang ng bato ay lumilikha ng isang tunog. Isang mahinang, malungkot na panaghoy. Ang boses na narinig mo, panimula ni Mang Domeng, ang kanyang tinig ay mabigat sa bigat ng kasaysayan. Ay boses ng lugar na ito, ang diwa ng lupain. Nanginginig na napatingin si Kat sa bato. Ano po, ito? Ito ang natitira sa isang sinaunang dambana, paliwanag ng matanda. Isang banal na lugar. Dito dati nakatayo ang Inang Balete, isang puno na sindako pa sa kampanaryo ng simbahan. Ang aming mga ninuno ang tagapag-alaga nito. Ang mga salita ni Mang Domeng ay nagpinta ng isang larawan sa isip ni Kat. Isang larawan ng isang mundong matagal nang nawala. Pero inagaw ng mga Sandoval ang lupa. Pinutol nila ang puno. Tinapakan nila ang dambana at sa ibabaw nito, itinayo nila ang eskwelahang ito bilang simbolo ng kanilang kapangyarihan. Isang insulto sa lupa. Ngayon, naiintindihan na ni Kat. Ang lamig, ang bigat sa hangin, ang pakiramdam na laging may nagmamasid. Sa loob ng maraming dekada, natutulog lang ang diwa, sugatan at nagluluksa, patuloy ni Mang Domeng. Pero ang kayabangan at kalupitan ni Hana Sandoval ay kapareho ng kayabangan ng kanyang mga ninuno.
Ginising niya ang galit na matagal nang natutulog. At ngayon, ginagamit siya ng diwa bilang sisidlan, bilang paraan para maningil. Napaupo si Kat sa damuhan, napahawak sa kanyang ulo. Masyadong malaki ang lahat ng ito. Masyadong mabigat. Pero bakit ninyo ito alam? Bakit ninyo ako tinutulungan? Sa unang pagkakataon, nakita ni Kat ang lungkot sa mga mata ni Mang Domeng. Dumukot ito sa kanyang pitaka at naglabas ng isang luma, lukot at naninilaw na litrato. Isang litratong itim at puti. Dalawang binatang lalaki, nakangiti at nakaakbay sa isa't isa sa ilalim ng isang puno na napakalaki at halos hindi magkasya sa kuha. Ang isa ay isang batang Mang Domeng, ang isa ay ang kanyang ama. Utang na loob, sabi ni Mang Domeng. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang tatay mo ang nagligtas sa akin noong muntik na akong malunod sa ilog. Ipinangako ko sa kanya na babantayan kita. Dahil alam ko, panganib na nakatago sa lupang ito. Tinitigan ni Kat ang litrato. Ang mga luha ay malayang tumutulo sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang ama, ang mabait at magalang niyang ama. Kaibigan ko ang tatay mo, sabi ni Mang Domeng. Isang taong may respeto. Respeto, iyon pala ang susi. Pero bakit ako? Tanong ni Kat. Ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanya. Bakit ako ang tinatakot? Wala naman akong ginagawang masama. Umiling si Mang Domeng. Tumingin siya sa mga mata ni Kat. At ang sinabi niya ay nagpapadala ng panibagong kilabot sa kanyang gulugod. Isang kilabot na hindi galing sa takot, kundi sa isang nakakagimbal na pagkaunawa. Hindi kanya sinasaktan, iha. Tinatawag kanya. Napatingin si Kat sa matanda. Naguguluhan ni kailangan niyang marinig ang kanyang pangalan. Kailangan nating isagawa ang ritual ng pagtawag, paliwanag ni Mang Domeng. Iyon lang ang paraan para mapatahimik siya. At para magawa iyon, kailangan natin ng isang bagay na pagmamay. Ari ng mga Sandoval, isang bagay na matagal na sa kanilang pamilya na may dugtong sa lupang ito. Isang bagay mula sa mga Sandoval. Ang mga salita ni Mang Domeng ay umaling-aungaw sa isip ni Kat habang pinagmamasdan niya si Hana mula sa malayo. Paano siya lalapit sa isang taong ang tingin pa lang ay gusto na siyang tunawin? At paano niya kukuhanin ang isang bagay na pagmamay-ari nito? Isa lang ang sagot. Kailangan niya ng tulong. Nilakasan din niya ang kanyang loob at nilapitan si Sebastian sa library. Sa isang sulok kung saan walang ibang makakarinig. Seb, kailangan ko ng tulong mo. Panimula ni Kat. Ang boses ay nanginginig. Nagangat ng tingin si Seb mula sa kanyang libro. Ang pagkukunwaring hindi sila magkakilala ay agad na nawala, napalitan ng pag-aalala. Kat, anong nangyayari? Nakita kita kahapon. Ikinuwento ni Kat ang lahat. Ang diwa, ang dambana, ang sinabi ni Mang Domeng. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Seb. Mula sa pagkalito naging pagkaunawa at sa huli, kasalanan. Alam ko, mahinang pag-amin ni Seb at ang mga salitang iyon ay parang sampal kay Kat. Hindi lahat, pero alam ng pamilya namin ang tungkol sa sumpa. Pinapaniwalaan ng mga matatanda na may nagbabantay sa lupa ng Maharani. Kaya kami pinag-iingat ng mga Sandoval, kapalit ng aming katahimikan.
Ang sikretong yon ang nagpabigat sa balikat ni Seb sa lahat ng panahong ito. Ang takot na madamay, ang kahihiyang hindi man lang siya maprotektahan. Kailangan natin ng isang bagay na pag-aari nila. Sabi ni Kat, ang boses ay desperado na. Isang bagay na luma. Nag-isip si Seb ng malalim. Ang suklay, sabi niya bigla. May dala siyang suklay na pilak, laging nasa loob ng bag niya. Pamana pa raw yun sa lola ng lola niya. Iyon na yun. Iyon ang kailangan nila. Bumuo sila ng isang simpleng plano, isang pianong napakapanganib. Sa oras ng pananghalian, sa pinakaabalang oras sa cafeteria, gagawa ng eksena si Seb. Ibubuhos niya ang kanyang juice sa isa sa mga kaibigan ni Hana. Sa gitna ng gulo, habang ang atensyon ng lahat ay naiba, iyon ang pagkakataon ni Kat. Kinahapunan, nasa cafeteria na sila. Ang ingay ng mga estudyante, ang kalansingan ng mga kubyertos, ang malakas na tawanan. Lahat ay tila isang malaking entablado para sa kanilang gagawin. Naghihiwalay sila ng landas. Nakita ni Kat si Hana sa gitna ng grupo nito. Nakatawa, pero ang mga mata ay blanko. Ang bag nito ay nakasabit sa likod ng kanyang upuan. Nagkatinginan sila ni Seb mula sa magkabilang dulo ng kwarto. Tumango si Seb. Bago sila kumilos, sa isang saglit na walang nakatingin, lumapit si Seb sa pwesto ni Kat na para bang may kukunin lang. Hinawakan niya ng mabilis ang kamay nito sa ilalim ng lamesa. Isang maikling pisil, isang walang salitang pangako. Magkasama tayo rito. At nagsimula na ang palabas. Naglakad si Seb papunta sa lamesa ni Hana. Dala ang kanyang tray. Aray! Sigaw niya at sinasadyang natisod. Ibinuhos ang kulay ubeng grape juice sa puting-puting uniforme ng isa sa mga babae. Ano ba? Ang tanga-tanga mo! Nagsigawan, nagkagulo. Ang lahat ng atensyon ay napunta ko pa kay Seb at sa galit na babae. Maging si Hana ay napalingon, naiinis. Ito na ang pagkakataon. Mabilis na tumayo si Kat, lumakad sa likuran ng upuan ni Hana na parang napapadaan lang. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Dahan-dahan. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa bukas na bag ni Hana nang maramdaman ng kanyang mga daliri ang malamig na metal ng suklay. Isang kakaibang ginawang gumapang sa kanyang braso na para siyang humawak sa isang blok ng yelo. At isang halos hindi marinig na bulong ang tila nang galing sa loob ng bag, direkta sa kanyang isipan. Huwag, hindi niya pinansin. Hinila niya ang suklay, mabilis na isinilid sa kanyang bulsa. At nagpatuloy sa paglalakad na parang walang nangyari. Tagumpay, nagawa niya. Nang makalayo na siya, lumingon siya pabalik para tingnan kung may nakapansin. Ligtas. Si Seb ay patuloy pa ring pinapagalitan. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa gitna ng kaguluhan, huminto si Hana. Dahan-dahan siyang lumingon, hindi kay Seb, hindi sa kaibigan niyang nabuhusan. Lumingon siya at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Katerina. Ang mga mata ni Hana ay purong itim. Walang puti. Dalawang bilog ng walang katapusang kadiliman. At hindi siya nagsalita. Hindi siya sumigaw. Ngumiti lang siya. Isang nangiting malamig, walang emosyon, at puno ng kaalaman. Na para bang alam niya ang lahat mula pa sa simula. Sa ilalim ng isang dim na ilaw sa maliit na kwarto ni Mang Domeng sa likod ng eskwelahan,
Ipinakita ni Kat at Seb ang suklay na pilak. Ang hangin ay siksik sa pinaghalong amoy ng kape at takot. Kinuha ito ni Mang Domeng. Ang kanyang mga kamay na kulubot at puno ng kalyo ay marahang hinaplos ang disenyo ng suklay. Ngunit sa sandaling dumapo ang kanyang palad sa metal, mabilis niyang binitiwan ito na para siyang napaso. Bumagsak ang suklay sa kahoy na lamesa. Gumawa ng isang matinis na kalansing. Sa gitna ng palad ni Mang Domeng, may isang namumulang marka. Isang markang hugis dahon. Mainit, sabi niya. Hinihipan ang kanyang kamay. Buhay ang galit nito. Nagkatinginan si Kat at Seb. Ang kanilang pag-asa ay nabahiran ng mas matinding pangamba. Pinulot muli ni Mang Domeng ang suklay. Sa pagkakataong ito ay gamit ang isang piraso ng basahan. Tinitigan niya ang dalawang nanginginig na estudyante. Wala nang atrasan ito. Kailangan nating gawin ang ritual ngayong gabi. Ano po ang mga kailangan naming gawin? Tanong ni Seb. Ang boses ay determinadong itago ang panginginig. 3 ang patakaran, oras, lugar, at pangalan. Paliwanag ng matanda. Ang oras ay 3:17 ng madaling araw. Ang eksaktong sandali kung kailan ibinuwal ang inang balete. Ang lugar, doon mismo sa paanan ng bagong puno. Tumingin siya kay Kat. Iha, ikaw ang magiging daluyan. Ang tulay. Hawak mo ang suklay. Tatayo ka sa gitna at hahayaan mong gamitin ka ng diwa para magsalita. Ito ang pinakamapanganib na bahagi. Kailangan mong maging matatag. Napalunok si Kat. Iniisip kung paano niya hahayaan ang isang bagay na halos pumatay sa kanya sa takot na pumasok sa kanyang kamalayan. Tumingin naman si Mang Domeng kay Seb. Binata, ikaw ang magiging tagabantay. Gagawa ka ng bilog gamit ang asin sa paligid ni Katerina. Anuman ang mangyari, anuman ang makita o marinig mo, huwag na huwag mong sisirain ang bilog. Ito ang tanging proteksyon niya. At kayo po? Tanong ni Kat. Ako ang tagapanguna, sabi ni Mang Domeng. Ako ang tatawag. Ako ang haharap sa kanya. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang bigat ng kanilang gagawin ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanilang mga dibdib. Tumayo si Mang Domeng at nagsalin ng mainit na kape sa 3 baso. Inabutan niya ang 2. Sa ilalim ng nag-iisang bumbilya, ang anino nila sa pader ay humahaba at umuurong na para bang mga espiritu na sila mismo. Umupo silang 3, hawak ang kani-kanilang baso. Ang init nito ay ang tanging nagbibigay ng kaunting ginhawa sa nanlalamig nilang mga kamay. Isang pamilya na hindi mo aakalain, pinagbuklod ng isang madilim na sikreto. Umiinom ng kape sa bingit ng kapahamakan. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba ni Mang Domeng ang kanyang baso. Ang huli at pinakamahalaga, ang pangalan. Isa lang ang pagkakamali. At tapos ang lahat, ang pagtawag sa maling pangalan ay mas malaking insulto pa kaysa sa pagputol ng puno. Kapag nagkamali tayo, bubuksan natin ang isang pinto na hindi na natin maisasara kailanman. Naglakas loob si Kat na magtanong, Ano po ang pangalan niya? Huminga ng malalim si Mang Domeng. Tila nag-aalangan siya na parabang ang simpleng pagbigkas sa pangalan ay may sariling kapangyarihan. Mula sa mga kwento ng aking lolo na narinig niya mula sa kanyang lolo, may isang pangalan silang laging binabanggit. Tumingin siya sa mga mata ni Kat. Isang diwata ng kagubatan. Tala.
Ang pangalan ay namutawi sa hangin. Adadyoba kadahahain, maganda at makapangyarihan. Isang bituin, isang diyosa. Nararapat lang para sa isang makapangyarihang espiritu. Pero habang inuulit ni Kat ang pangalan sa kanyang isip, may naramdaman siyang mali. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Ang pangalan ay maganda, oo, pero parang kulang. Parang isang magandang maskara na nakatakip sa isang mas luma at mas totoong mukha. Ang pangalang Tala ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Hindi bilang isang sagot, kundi bilang isang panibagong tanong. Isang tanong na naghasik ng binhi ng pagdududa sa nag-iisa nilang plano. Parang narinig ng buong Maharani Academy ang kanilang plano. Paglabas ni Katerina mula sa kwarto ni Mang Domeng, ang pamilyar na eskwelahan ay tila nag-iba ng anyo. Ang mga anino sa pasilyo ay mas mahaba at mas madilim. Ang hangin ay mas mabigat, puno ng isang nagbabantang katahimikan. Alam niya, alam ng diwa, at nagagalit ito. Nagmamadali siyang tinahak ang daan pabalik sa kanyang dormitoryo. Kailangan niyang maghanda. Pero ang eskwelahan ay may ibang plano para sa kanya. Nagsimula ito sa mga ilaw. Habang naglalakad siya sa isang mahabang koridor, ang ilaw sa kanyang likuran ay biglang namatay. Pagkatapos, ang isa pa at isa pa, para siyang hinahabol ng kadiliman. At sa bawat pagpatay ng ilaw sa likod, ang ilaw naman sa unahan niya ang biglang sisindi, na para siyang ginagabayan o nililinlang. Tumakbo siya. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay umaling-aungaw na parang martilyo sa katahimikan. Ang pinto palabas ng gusali na kanina lang ay nasa dulo ng pasilyo ay tila papalayo habang papalapit siya. Isang bangungot, isang walang katapusang pasilyo. Sa pagkasuklam, sinubukan niyang buksan ang isang pinto sa gilid. Isang classroom. Pero sa pagpihit niya ng doorknob, ang kahoy na pinto ay naging pader. Isang solidong pader na semento. Sinubukan niya ang isa pa. Ganoon din. Ang buong pasilyo ay nagiging isang mahabang nicho. Sa dulo, may isang bukas na pinto. Isang lumang bodega. Ang tanging daan palabas. Sa walang pag-aalinlangan, pumasok siya. Clag. Ang pinto ay sumara sa kanyang likuran nang may lakas na yumanig sa sahig. Narinig niya ang pag-click ng lock. Tapos, isa pa at isa pa. Nasa loob siya ng isang bitag. Sinubukan niyang buksan. Itulak, sipain, walang silbi. Lumingon siya, ang silid ay maliit, walang bintana at puno ng mga lumang sirang desk na nakatambak na parang mga buto. At ang nag-iisang bumbilya sa itaas ay dahan-dahang namatay. Kadiliman, ganap na kadiliman. Tulong! Sigaw niya, pero ang boses niya ay parang kinakain ng mga pader. At nagsimula ang mga bulong. Nasaan ang tapang mo ngayon, scholar? Boses ni Hana, mapang-asar at malinaw na para bang nasa tabi niya lang. Bakit? Bakit hindi mo ako tinulungan? Boses ni Rochelle, basag sa pag-iyak, na puno ng paninisi. Tinatakpan ni Kat ang kanyang mga tainga. Hindi totoo to. Wala kayo rito. Ngunit ang pinakamasahol na boses ang pumalit. Ang boses na luma at malalim, ang boses ng lupa. Hindi ito nanggagaling sa isang direksyon, nanggagaling ito sa lahat ng dako, sa sahig, sa pader, sa kisame.
Ang buong silid ay nagsasalita. Hindi ka makakatakas. Napaupo siya sa isang sulok, niyakap ang kanyang mga tuhod. At doon niya narinig ang isa pang tunog, isang tunog ng pagkaskas sa labas ng pinto. Kaskas, kalmot, kaskas. Pero hindi ito tunog ng kuko ng tao. Hindi rin ito tunog ng kuko ng hayop. Ito ay tunog na tuyo at makahoy na parang mga ugat ng puno na pilit na kumakalkal sa bakal na pinto. Sa gitna ng kanyang pagkasindak, naisip niya ang isang bagay. Ang supot ng asin, kinapa niya ang kanyang bulsa. Ang mga daliri ay nanginginig. Nang mahawakan niya ang magaspang na tela, para siyang humawak sa isang sagradong bagay. Iyon ang kanyang tanging koneksyon sa labas. Iyon ang nagpapaalala sa kanya na may naghihintay sa kanya. Si Mang Domeng. Si Seb. Pinisil niya ito ng mahigpit. Ang mga butil ng asin ay parang maliliit na panalangin sa kanyang palad. Huminto ang pagkaskas. Ang mga bulong ay tumahimik. Sa katahimikan, isang boses na lang ang natira. Ang boses ng diwa. Pero hindi puro hindi na ito galit. Ito ay kalmado at mapanuksob. Bumulong ito sa mismong siwang ng pinto. Sabihin mo ang pangalan ko, Nanigas Sikat. Sabihin mo Tala at palalayain kita. Ang alok ay parang isang ahas na gumapang sa malamig na sahig. Pumasok sa kanyang isipan. Isang simpleng salita. Isang salita para sa kanyang kalayaan. Ngunit alam ni Kat, ito ay isang pagsubok, isang bitag. Kung bibigkasin niya ang maling pangalan ngayon, bago ang ritual, bago ang tamang oras, matatalo na siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng mariin. Hindi siya sumagot. Sa labas ng pinto, ang katahimikan ay napalitan ng isang mahinang tawa. Isang tawang walang saya. Isang tawang malamig at nakasisiguro. Na para bang alam nitong wala na siyang ibang pupuntahan. At ang tunog ng mga ugat na kumakaskas sa bakal ay nagsimula muli. Mas malakas, mas mapilit, mas gutom kaysa kanina. Ang tunog ng mga ugat ay biglang napalitan ng malalakas na kalabog sa pinto. Kaat, kaat, nahandyan ang kaba. Boses ni Seb. Anak, lumayo ka sa pinto. Boses ni Mang Domeng. Kasunod nito ang tunog ng isang mabigat na bagay na ibinabangga sa pinto. Isang beses, 2 beses. Sa pangatlo, bumigay ang lock at bumukas ang pinto. Bumuhos ang liwanag mula sa pasilyo. Nakatayo doon si Seb, hawak ang isang fire extinguisher. At si Mang Domeng may dalang isang malaking bolt cutter. Nakita nila si Kat sa sulok, namumutla at nanginginig. Pero buo ang loob. Ayos ka lang? Tanong ni Seb, agad na lumapit. Tumango si Kat. Tinawag niya ako. Sabi niya, ang boses ay paos. Gusto niyang sabihin ko ang pangalan. Nagkatinginan si Mang Domeng at Seb. Mas malala pa sa inaakala nila. Hindi na sila hinahayaan ng diwa na maghintay. Oras na, sabi ni Mang Domeng. Ang muka ay seryoso. Wala na tayong ibang pagkakataon. Sa labas, nagsimulang humangin ng malakas. Ang kalmadong gabi ay biglang nagbago. Na para bang ang kalikasan mismo ay nakikiramay sa kanilang gagawin. Kumulog sa malayo. Nagsimula silang maghanda. Ang supot ng asin, ang ilang kandila. Ang banal na tubig na inilabas ni Mang Domeng mula sa isang maliit na prasko. At ang suklay na pilak
na ngayon ay tila mas malamig at mas mabigat kaysa dati. Sa isang maliit na silid-aralan, bago sila lumabas, nagsagawa ng isang maikling ritual si Mang Domeng. Iwinisik niya ang banal na tubig sa noo ng bawat isa. Nagdasal siya ng isang panalangin sa isang lumang dialekto, mga salitang hindi naintindihan ni Kat, pero naramdaman niya ang bigat at kapangyarihan. "Makinig kayo," sabi ni Mang Domeng. Tinitingnan sila isa-isa. "Kapag nagsimula na tayo, huwag kayong magpapadala sa takot. Magpapakita siya ng mga bagay na hindi totoo. Gagamitin niya ang mga ala-ala ninyo laban sa inyo. Manatili kayong matatag." Tumingin si Kat kay Seb. Sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng emergency light, nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang pinsan. Pero sa likod ng takot na iyon, mayroon ding determinasyon. Isang determinasyong hindi niya pa nakikita dati. "Kuya," bulong ni Kat, ang salitang matagal na niyang hindi ginagamit. "Salamat." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Seb. Hinawakan niya ang balikat ni Kat. "Walang anuman, bunso." Sa unang pagkakataon, sa harap ng panganib, naging magkapatid ulit sila. Tinignan nila ang orasan sa pader. 3:00 AM, kasabay ng pagpatak ng segundo, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong gusali. Blag! Ang malaking pinto sa entrance ng Maharani Academy, gawa sa makapal na kahoy at bakal, ay biglang nagsara at naglock ng kusa. Narinig nila ang sunod-sunod na pag-click ng mga trangka. Ang buong gusali ay umuungol na parang isang dambuhalang hayop na nagising. Nagsimula na ang karera. Nagsimula na ang paghuhukom. Ang tunog ng orasan sa pader, ang tik-tak, tik-tak nito ay tila mas malakas pa sa ugong ng hangin sa labas, mas malakas pa sa kulog. Bawat segundo ay isang hakbang palapit sa 317. Isang hakbang palapit sa kanilang kaligtasan o sa kanilang kapahamakan. Ang daan patungo sa puno ng balete ay isang bangungot. Ang mga pasilyo ay tila humahaba at umiikli. Ang mga pinto ay nagbabago ng pwesto. Isang beses, ang sahig ay naging parang putik na pilit humihila sa kanila pababa. Pero hindi sila huminto. Itinulak, tinakbo. Nilabanan nila ang bawat ilusyon. Ang bawat panlilinlang ng gusaling ngayon ay ganap ng isang halimaw. Nakarating sila sa hardin. Oras, 3:00 AM. Ang puno ng balete sa gitna ay hindi na isang puno lamang. Ito ay buhay. Ang mga sanga nito ay namimilipit sa kalangitan na parang mga kamay na nagdurusa. Ang mga dahon ay nanginginig kahit walang hangin. At ang buong puno ay tila humihinga. Isang mabagal, malalim na paghinga na nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang tunog nito ay isang dumadagundong na ugong. Ngayon na, sigaw ni Mang Domeng. Nilalabanan ang lakas ng hangin na biglang bumugso. Mabilis na kumilos si Seb. Binuksan niya ang supot ng asin at maingat. Ngunit mabilis na gumuhit ng isang perpektong bilog sa paligid ni Kat. Habang bumabagsak ang asin sa lupa, ito ay nagliliwanag ng bahagya. Isang maputing asul na ilaw na tila may sariling lakas. Tumayo si Kat sa gitna, hawak ang suklay na pilak. Ang lamig nito ay tumatagos na sa kanyang mga buto. Nagsimula si Mang Domeng. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagsalita sa isang lumang lengguwahe, mga salitang malalim at makapangyarihan. Habang nagsasalita siya, ang hangin ay lalong lumakas
At mula sa bawat dahon ng puno ng balete, nagsimulang umalingaw-ngaw ang daan-daang mga bulong, nagsasapawan, nagkakagulo, isang nakakabaliw na ingay na pilit pumapasok sa isipan nilang tatlo. Sa gitna ng bilog, ipinikit ni Kat ang kanyang mga mata. Pilit niyang isinara ang kanyang isipan sa kaguluhan sa paligid. Nag-focus siya sa iisang bagay, ang suklay sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang panginginig nito, hindi panginginig ng galit, kundi panginginig ng isang napakalalim na kalungkutan, isang sinaunang lungkot ng isang bagay na ninakawan. Inangat ni Mang Domeng ang kanyang kamay, hudyat na malapit na ang katapusan ng kanyang dasal. Humugot siya ng isang malalim na hininga, handa nang bigkasin ang pangalan. Handang isigaw sa hangin ang pangalang Tala. Ang kalungkutang nanggagaling sa suklay, ang lungkot ng isang bagay na kinalimutan. Hindi ito ang lungkot ng isang diwata. Hindi ito ang lungkot ng isang bituin. Ito ay iba, mas malalim. Binuka ni Mang Domeng ang kanyang bibig. Sa huling saglit, sa isang iglap ng purong intuisyon, sumigaw si Katerina. "Huwag! Mali yan!" Ang sigaw niya ay pumunit sa ingay ng hangin at ng mga bulong. Napahinto si Mang Domeng. Ang pangalan ay nanatili sa dulo ng kanyang dila. Napalingon si Seb, gulat na gulat. Sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, sa gitna ng kanilang nasirang ritual, may gumalaw mula sa pinakamadilim na anino sa ilalim ng puno. Isang figura. Dahan-dahan itong humakbang papalabas sa liwanag ng buwan. Ang balat ay maputla na parang porselana. Ang itim na buhok ay sumasayaw sa hangin. Si Hana, ngunit hindi na si Hana. Ang mga mata niya ay purong itim, dalawang balon ng kawalan. At ang paraan niya ng paggalaw, may isang hapisay at bagsik na hindi para sa tao. Itinaas niya ang kanyang kamay, itinuro sa bilog na asin, at narinig nila isang marahang pagkaluskos. Ang maliwanag na guhit ng asin sa lupa ay nagsimulang masira. Dahan-dahan itong itinutulak palayo ng isang puwersang hindi nila nakikita. Nag-iiwan ng siwang sa kanilang nag-iisang proteksi. Ang siwang sa bilog na asin ay parang isang sugat na bumubukas sa lupa. Mula sa siwang na iyon, isang itim na enerhiya ang gumapang palabas. "Seb, bantayan mo si Kat!" Sigaw ni Mang Domeng. Pero huli na ang lahat. Sumugod ang diwa gamit ang katawan ni Hana. Ang bilis niya ay hindi para sa tao. Sa isang iglap, nasa harapan na siya ni Mang Domeng. Ang kamay ay nakaumang sa dibdib ng matanda. Ngunit bago pa man ito tumama, humarang si Seb. Ginamit ang sariling katawan bilang panangga. Tinamaan siya ng buong lakas. Tumilapon si Seb na parang isang basahang manika. Bumagsak sa paanan ng puno at hindi na gumalaw. "Seb!" Sigaw ni Kat, ang puso ay parang pinipiga. Kasunod nito, bumunot ang mga ugat mula sa lupa. Mga ugat na kasing kapal ng braso ng tao, matutulis na parang sibat. Pinalibutan nito si Mang Domeng, pumulupot sa kanyang mga binti at braso. Itinaas siya sa ere. "Gawin mo na, iha!" Sigaw ng matanda, hirap na hirap sa paghinga. "Bigkasin mo na ang pangalan!" Naiwan si Kat sa loob ng sirang bilog, mag-isa at napapaligiran. Tumingin siya sa suklay. Tumingin siya kay Seb na walang malay. Tumingin siya kay Mang Domeng na bihag ng mga ugat. Ang galit,
Ang lungkot. Ang lungkot ng isang reyna na ninakawan ng korona. Ang lungkot ng isang tahanan na ninakawan ng pangalan. Sa kanyang isipan, ang lahat ay biglang nagkadugtong-dugtong. Ang mga salita ng diwa, umalis ka sa aking lupain. Ang batong pananda ng dambana. Ang kayabangan ng mga Sandoval na magpatayo ng isang institusyon sa ibabaw nito. At ang pangalan ng mismong institusyon, isang pangalang Magara, isang pangalang marangal, isang pangalang kinuha. Ang insulto ay hindi lang ang pagwasak sa dambana. Ang pinakamatinding insulto ay ang pagnakaw sa pangalan nito at paggamit dito para sa sariling kapurihan. Naging malinaw ang lahat. Ang pangalan ay nasa harapan lang nila sa lahat ng oras. Sa gitna ng rumaragasang hangin at umuungol na lupa, sa gitna ng sigaw ni Mang Domeng at ng katahimikan ni Seb, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Caterina. Hindi na siya takot. Dahan-dahan siyang humakbang palabas sa nasirang bilog na asin. Hinarap niya ang figura ni Hana, na ngayon ay dahan-dahang lumalakad palapit sa kanya. Ang mga itim na mata ay puno-apo ng isang sinaunang kapangyarihan. Hindi siya umatras, hindi siya pumikit. Tinitigan niya ang kadiliman sa loob ng mga matang iyon. At ang nakita niya ay hindi kasamaan, kundi isang sugatang kaluluwa na sumisigaw na makilala. Itinaas niya ang suklay na pilak, hindi bilang sandata, kundi bilang isang alay, at sa isang boses na malinaw, magalang, at puno ng bigat ng katotohanan. Isang boses na hindi nanginginig. Isang boses na parabang nakikipag-usap sa isang matandang reyna na matagal nang nalimot. Binigkas niya ang pangalan. Hindi ka si Tala. Ikaw si Maharani. Isang salita, isang pangalan, isang katotohanan, at pagkatapos, katahimikan. Ang hangin ay huminto, ang mga ugat ay nanigas, ang mga bulong ay tumahimik. Isang ganap, mabigat, at nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong hardin. Ang figura ni Hana, ni Maharani, ay tumigil sa paglakad. At isang puting liwanag, napakatingkad at nakakasilaw, ang biglang bumugso mula sa kanyang dibdib. Kasabay ng liwanag ay isang sigaw. Isang nakatutulig na sigaw na yumanig sa buong lugar. Isang sigaw na hindi lang puro sakit, kundi may halo ring paglaya. Isang sigaw ng 100 taong pagtitiis na sa wakas ay natapos na. Ang liwanag ay lumamon sa lahat. At pagkatapos, dilim. Lumipas ang ilang buwan. Ang Maharani Academy ay nagpatuloy, ngunit may isang kakaibang katahimikan na bumalot dito. Isang katahimikang hindi nakakatakot, kundi solemne. Ang mga kwento tungkol sa kabaliwan ni Hana Sandoval ay naging isang alamat sa campus. Ibinubulong-bulong sa mga pasilyo, ngunit walang sino man ang nakakaalam ng buong katotohanan. Si Hana ay ipinadala ng kanyang pamilya sa isang mamahaling pasilidad sa ibang bansa. Ang sabi ng opisyal na pahayag, nervous breakdown. Wala siyang maalala sa mga huling guyana o huling buwan niya sa Maharani. Ang kanyang isipan ay isang blankong pahina. Si Sebastian ay lumipat ng eskwela para magsimula muli, malayo sa mga anino ng kanyang nakaraan at ng mga Sandoval. Si Mang Domeng naman ay nagretiro na at umuwi sa kanyang probinsya. Sa wakas ay malaya na sa kanyang utang na loob. Bago siya umalis, iniwan niya kay Kat ang isang maliit na anting-anting na gawa sa kahoy. Isang huling pamana ng proteksyon. At si Caterina, naiwan siya. Scholar pa rin, nag-aaral pa rin, nagtatrabaho pa rin panin, pero hindi na siya yumuyuko.
Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi, dumaan siya sa hardin. Doon, nakatayo ang puno ng balete. Hindi na ito mukhang nakakatakot. Mukha na itong normal, payapa, at mas luntian pa nga kaysa dati. Isang tahimik na bantayog sa isang digmaang walang nakasaksi. Huminto si Kat sa paanan nito. Isang marahang hangin ang umihip at narinig niya ang pamilyar na tunog. Ang kaluskos ng mga dahon, ngunit ngayon, hindi na ito nakakatakot. Ito ay parang isang tahimik na pasasalamat, isang pagkilala. Tinitigan niya ang puno. At sa isang kilos na puno ng paggalang na natutunan niya mula sa kanyang ama, dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo. Iniangat niya ang kanyang kamay na para bang magmamano sa isang nakatatandang hindi niya nakikita. Isang paggalang na hindi nang hihimasok. Hindi na siya muling nakarinig ng mga bulong sa pasilyo. Hindi na siya muling nakakita ng mga anino sa gilid ng kanyang mga mata. Ang diwa ng Maharani ay sa wakas ay natahimik dahil minsan ang kailangan lang ng isang kaluluwang nasaktan ay ang marinig ang sarili nitong pangalan. Tumalikod na si Katerina at nagpatuloy sa paglalakad. Ang bigat sa kanyang balikat ay napalitan ng isang kakaibang lakas. At ang marahang kaluskos ng mga dahon ng balete ang naging huling tunog